Isang Nathan-tanging araw sa inyong lahat mga bata. Ako nga muli si Teacher Nathan, ang inyong guro sa oras na ito. Huwag kalimutang i-click ang subscribe sa aking YouTube channel at i-hit ang notification bell para mas lalo ka pang updated sa mga bagong uploads na videos dito sa aking channel. Tayo ay nasa unang parkahan, ika-4 na linggo. Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa mga lalawigan sa rehiyon. Ang ating gagamiting module ay mula sa Pivot 4A module. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, magbalik-aral muna tayo. Ano ang populasyon? Ang populasyon ay tumutukoy sa bilang ng tao sa isang lugar o pamayanan. Ano ang ginagamit natin upang mailarawan ang populasyon ng isang lugar? Ginagamit natin ang bar graph. Bakit mahalagang malaman ang populasyon ng sariling pamayanan? Upang mabilis matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan at upang maipakita ang malasakit sa bawat kasapi ng pamayanan. Ngayong napag-aralan na natin ang populasyon sa isang lugar, dumako tayo sa ating bagong aralin na mga lalawigan sa rehiyon. Ang ating layunin para sa araling ito, nasusuri mo ang iba't ibang lalawigan sa rehiyon ayon sa mga katangiang pisikal at pagkakakilanlang heograpikal nito gamit ang mapang topografiya ng rehiyon. Tingnan ang mapang ito. Ito ang mapa ng Pilipinas. Makikita naman sa bilog ang mapa ng rehiyon 4A Calabarzon. Sa rehiyon makikita ang probinsya ng Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Quezon. Ang rehiyon 4A ay tinatawag na Calabarzon at binubuo ng 5 lalawigan. Ito ay ang mga lalawigan ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ang rehiyong ito ay nasa timog silangan ng Luzon at nasa dakong silangan ng Metro Manila. Hango ang Calabarzon mula sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, at Quezon. Kaya ito ay naging Calabarzon. Ito ay kilala sa tawag na Timog Katagalugan dahil nakararami ang Tagalog na naninirahan dito. Wikang Filipino at Tagalog ang wika ng mga tao rito. Ang rehiyon 4A, Calabarzon ay may sukat na 16,386 kilometro kwadrado. Ang mga lalawigan sa mga rehiyon ay may kani-kaniyang katangiang pisikal na nagkakapareho at nagkakaiba ayon sa lokasyon at direksyon, laki at kaanyuan ng mga ito. Tingnan natin ang lalawigan ng Cavite. Ang Cavite ay pinalilibutan ng lalawigan ng Laguna sa silangan at Batangas naman sa timog. Ang land area o laki nito ay 1,287.6 square kilometers. Ito ay may kabuang populasyon na 3,678,301 batay sa 2015 census.
Ang Cavite ay isa sa mga lalawigan sa Pilipinas na mabilis ang pag-angat ng ekonomiya dahil malapit ito sa Metro Manila. Ang kabisera ng Cavite ay lungsod ng Trece Martires. Nahahati ang lalawigan ng Cavite sa 16 o 16 na bayan at 7 lungsod. Ang mga lungsod ay Cavite, Tagaytay, Trece Martires, General Trias, Dasmariñas, Imos at Bacoor. Pagsasaka, pagpapastol, paggawa sa mga pabrika o kumpanya ang pangunahing hanapbuhay ng mga tao rito. Ang dating pagsasaka ay nalahukan na ng mga industriya at mga kumpanya na gumagawa ng iba't ibang produkto na gamit di lang sa bansa kundi para sa pangangailangan ng teknolohiya sa ibang panig ng daigdig. Ang CEPZA o Cavite Export Processing Zone ay isa na dito. Gayunpaman, ang kaitaasang bahagi ng Cavite o Upland Towns ay nananatiling may taniman ng mga kape, paminta at iba't ibang bungang kahoy na nakararating sa pamilihan sa Kalakhang, Maynila at Karatig lalawigan. Kaya naman, patuloy na magiging kasiyahan ng mga dumadaang mga lokal at dayuhang mga turista ang mga prutas tulad ng pinya, papaya, guyabano, niyog at iba pa sa tuwing sila ay nagpapagawi sa masaganang lalawigang ito habang dumadaan sa lungsod ng Tagaytay at patungo sa mga baybay dagat ng Karatig lalawigan ng Batangas. Ang kalakhan ng lalawigan ay patag at tumataas lamang patungong katimugang patungong Tagaytay, kung saan ay matatanaw ang lawa ng Taal sa Batangas. Sa lungsod ng Tagaytay makikita ang pinakamagandang tanaw ng Bulkang Taal. Ang lungsod ng Tagaytay ay ang pinakamataas na bahagi ng lalawigan. Nahahati ang lalawigan ng 5 pangunahing ilog: Ilog Maragondon, Ilog Labak, Ilog Cañas, Ilog Ilang-Ilang at Ilog ng Imos. Ang pinakamalamig na buwan ay sa pagitan ng Enero at Pebrero at pinakamainit naman kapag Abril at Mayo. Tingnan ang lalawigan ng Laguna. Ang Laguna ay nasa pinakagitnang bahagi ng rehiyon. Ito ay napaliligiran ng mga lalawigan ng Rizal sa hilaga, Quezon sa silangan, Cavite sa kanluran at ng Batangas sa bandang timog. Ito ay may mahigit na 100,000 hektarya ng lupa at may kabuang lawak na 1,759.7 square kilometers. Ito ay may kabuang populasyon na 3,035,081 batay sa 2015 census. Santa Cruz ang kabisera ng Laguna. Kilala ang lalawigan bilang puok ng kapanganakan ni Dr. Jose P. Rizal, ang ating pambansang bayani. Ang Malaparaisong Laguna ay nasa paanan ng 3 matataas na bundok ng Makiling at Banahaw at ilang bahagi ng Sierra Madre. Ang lawa ng Laguna sa hilaga ng lalawigan ay itinuturing na pangatlo sa pinakamalapad na lawa sa Asya. Halos ang 3 bahagi ng Laguna ay nasasako pa ng masukal na kagubatan, kung kaya karamihan sa mga produkto ay nanggagaling dito.
Ang Laguna ay isa sa mga lalawigan na may pinakamaraming hot springs. Karaniwan itong matatagpuan sa mga bayan ng Los Baños at Calamba. Dinarayo ito ng mga turista. Ito ang mga makikita naman sa lalawigan ng Laguna. Makikita ang 8 bundok sa bulubunduking bayan ng Nagcarlan. Ang Mount Banahaw, Mount Cristobal, Mount Kalisungan, Mount Mabilog, Mount Atimla, Mount Lansay, Mount Bayaquitos at Mount Malauban. Sa San Pablo, Laguna naman makikita ang 7 mas maliit na lawa na sadyang nakawiwiling pasyalan. Kilala din sa mga dayuhang namamasyal ang Talon ng Pagsanhan. Isa ito sa pinakapangunahing pang-akit na pang-turismo sa rehiyon. Mararating ang Talon sa pamamagitan ng paglalakbay sa ilog sa pamamagitan ng bangka magmula sa bayan ng Pagsanhan. Malaking bahagi ng Laguna ay angkop sa pagsasaka ng mga palay at iba pang pananim. Ang mga bayang mas malapit sa Maynila ay nagkaroon na ng mga industriya na pangunahing hanapbuhay ng mga taga roon. Ang Batangas naman ay napaliligiran ng mga lalawigan ng Cavite at Laguna sa hilaga at Quezon sa hilangan. Ang land area ng Batangas ay 3,165.8 square kilometers. Ito ay may kabuang populasyon na 2,694,335 batay sa 2015 census. Ang pinakatimog ng lalawigan ay ang isla ng Mindoro na pinaghihiwalay ng Verde Island Passage at West Philippine Sea o Dagat Kanlurang Pilipinas sa dakong kanluran nito. Ang lalawigan ito ay naging tanyag dahil sa pinakamaliit na aktibong bulkan sa buong daigdig na napaliligiran ng isang lawa. Ito ang Bulkang Taal. Ang malaking bahagi ng lalawigan ay tinataniman ng iba't ibang produktong agraryo katulad ng tubo sa Nasugbo na pinanggagalingan ng malaking produksyon ng asukal. Bagamat malaking bahagi ng lalawigan ang angkop na sakahan, may bahagi rin ang ginawang pastulan ng mga baka dahil sa bulubundukin ang mga lupain sa mga bayan ng San Juan at Bawan. Mahaba rin ang baybayin ng Batangas na kadalasan ay dinarayo pa ng mga turista. Ang ilan pang mahahalagang bundok ay ang Bundok Makulot, Bundok Talamitan, Bundok Pico de Loro, Bundok Batulao, Bundok Manabo, at Bundok Daguldol. Narito naman ang lalawigan ng Rizal. Ang pambansang bayani na si Dr. Jose P. Rizal ang nagiging basihan ng pangalan ng lalawigang ito. Tingnan naman natin ang lalawigan ng Rizal. Ang lalawigang ito ay matatagpuan sa hilaga ng Laguna at kanluran ng Quezon. Ito ay nasa hilagang bahagi ng rehiyon at may kabuuang sukat na 1,308.9 square kilometers. Hindi man kasinlaki ng Quezon at Batangas, ang kalakhan ng lalawigang ito ay bulubundukin. Antipolo ang kabisera ng lalawigan. Ang bahaging kanluran ng lalawigan na malapit sa Maynila ay maituturing na kapatagan. Ito ay industrial na lugar na karaniwang hanap buhay rito. Katulad din ng karamihan ng lalawigan sa Rehiyon 4A, tag-init kapag Nobyembre hanggang Abril, tag-ulan naman sa ibang mga buwan. Ang temperatura ay nagiging malamig sa mataas na bahagi ng lalawigan. Pag-aralan naman natin ang lalawigan ng Quezon. Ang lalawigan ng Quezon ang pinakamalawak sa buong Rehiyon 4A. Ito ay may sukat na 8,600
706.6 square kilometers. Ang lalawigan ay nasa pinakasilangang bahagi ng rehiyon. Sa kanluran nito ay mga lalawigan ng Rizal, Laguna, Batangas at sa silangan naman ang Dagat Pasipiko. Ang lungsod ng Lucena ang kabisera ng lalawigan. Ipinangalan ang lalawigan kay Manuel L. Quezon, ang dating Pangulo ng Pilipinas. Ang lawak at lokasyon ng Quezon ay pangunahing dahilan kung kaya't karamihan sa hanapbuhay ng mga taga roon ay pangingisda at pagsasaka. Halos kalahati ng lalawigan ay mataas, kaya naman ang mga bayan sa dakong hilaga ng lalawigan ay nasa kabundukan. Ang malaking bahagi ng Sierra Madre ay matatagpuan sa kahabaan ng lalawigan ng Quezon. Kabilang dito ang Bundok Banahaw na siyang pinakamataas na bahagi nito. Ang maliit na lugar sa gitnang bahagi ng Quezon ang tinataniman ng iba't ibang pananim, lalo na ng palay. Ang silangang bahagi naman ng lalawigan ay isang tangway na kung tawagin ay Bundok Peninsula. Ano nga ulit ang populasyon? Ito ang mga bilang ng mga taong bumubuo sa isang pamayanan. Ang bar graph naman ay ginagamit sa pagtukoy o paglarawan sa populasyon sa isang pamayanan. Mahalaga ang populasyon ng isang pamayanan upang malaman ang mga hakbang sa pagtugon sa kanilang pangangailangan at upang maipakita ang malasakit sa bawat isa ng mga tao na bumubuo sa pamayanan. Tandaan, ang Cavite ay makikita sa katimugang baybayin ng Luok ng Maynila. Ito ay nasa hilaga ng Batangas, na may anyo na kapatagan at bulubundukin. Ang Laguna naman ang pinakagitnang bahagi ng rehiyon. Ito ay nasa timog ng Rizal. At ang anyo ay bundok, kapatagan, merong lawa at talon. Ang lalawigan ng Batangas naman ay nasa timog kanlurang bahagi ng Luzon. Ito ay nasa kanluran ng Quezon. Ang kanilang anyo ay may bulkan, kapatagan, lawa, baybayin at bulubundukin rin. Ang lalawigan naman ng Rizal ay nasa hilagang bahagi ng rehiyon. Ito ay nasa hilaga ng Laguna. Ang kaanyuan ng kanilang lugar ay bulubundukin at kapatagan. Samantala, ang lalawigan ng Quezon ay nasa pinakasilangang bahagi ng rehiyon. Ito ay nasa silangan ng Rizal, Laguna, Batangas at Cavite. Meron silang tangway, kabundukan at baybayin. Tandaan, ang Rehiyon 4A ay tinatawag na Calabarzon. Ito ay nasa timog silangan ng Luzon at nasa dakong silangan ng Metro Manila. Ang rehiyong ito ay tinuturing na maunlad dahil sa malalaking industriyang pinagkakakitaan tulad ng mga pagawaan at masiglang kalakalan. Gayunpaman, nakilala rin ang mga lalawigan sa rehiyong ito dahil sa mayamang angking pisikal ng mga ito. Ngayon na pag-aralan na natin ang lalawigan sa Rehiyon 4A, dumako tayo sa ating pagsasanay. Punan ang mga patlang upang makumpleto ang pangungusap. Pumili ng tamang sagot sa loob ng kahon. Para sa unang bilang, Blanc ay kilala sa tawag na Timog Katagalugan. Ikalawa, lungsod ng 13 Martires ang kabisera ng Blanc. Ikatlo, malaking bahagi ng lalawigan ng Blanc ay tangway. Ikaapat, ang Hidden Valley Springs ay matatagpuan sa Blanc. At ikalima, sa probinsya ng Blanc matatagpuan dito ang pinakamaliit na aktibong bulkan sa daigdig. Ngayon, dumako tayo sa ating pagwawasto.
Para sa unang bilang, ang tamang sagot, Calabarzon. Ikalawang bilang, Cavite. Ikatlo, Quezon. Ikaapat, Laguna. At ikalima ay Batangas. Alam kong nasagutan ninyo ng tama ang ating pagsasanay. Kaya naman, maraming salamat sa inyo muli sa inyong pakikinig. Ako muli si Teacher Nathan, ang inyong guro dito sa Araling Panlipunan. Laging tandaan, lamang ang batang may alam sa Araling Panlipunan. Hanggang sa muli, paalam!